we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Narito na ang mga pinakamalalaking balita ngayong Martes. Lalaki sa Lobo, Batangas, patay nang mahulog sa puno ng mangga habang namumutol ng sanga. Malaki na ang sunog kung di naagapan. Grass fire sumiklab sa isang sementeryo sa Taal, Batangas. Bahay malapit sa sementeryo, muntik madamay sa sunog. Mga istruktura sa gilid ng kalsada sa Barangay Bolbok sa Batangas City, sinimulan ng gibain upang bigyang daan ang konstruksyon ng kanal. Bahagyang pagluwag sa daloy ng trapiko sa ilang kalsada sa Lipa City, nararanasan kasunod ng mas pinaigting na clamping ordinance. At tamang pangangalaga ng mga sasakyan para iwas overheat ngayong mainit ang panahon, alamin. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso, narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Matinding init at malinsangang panahon pa rin ang nararanasan sa iba't ibang lugar sa bansa. Kabilang na ilang lugar sa Calabarzon at Mimaropa na nasa danger level na ang heat index. Ngayong araw nasa 44 degrees Celsius na heat index ang nararanasan sa Puerto Princesa City at Aborlan sa Palawan. Umaabot naman sa 43 degrees Celsius ang heat index sa Sangli Point sa Cavite, habang 42 degrees Celsius naman ang heat index sa Tanawan City, Batangas, Calapan City Oriental, Mindoro, San Jose Occidental, Mindoro at gayon din sa Coron, Palawan. Nasa 41 degrees Celsius naman sa Alabat at Mulanay, Quezon. Mahigpit pa rin ang paalala ng health authority sa publiko na iwasan ang pagbabad sa katirikan ng araw dahil sa masamang epekto nito sa kalusugan. Posible kasi itong magdulot ng heat stroke, heat cramps at heat exhaustion lalo na sa mga senior citizen na may comorbidities. Payo pa ng otoridad na uminom ng maraming tubig pati na ang pagsusuot ng mga preskong damit. Patay ang 56 anyos na lalaki sa Lobo, Batangas nang mahulog sa puno ng mangga habang namumutol ng sanga. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Disgrasya ang sinapit ng 56 anyos na lalaki sa Barangay Sawang, Lobo, Batangas habang namumutol ng sanga ng puno ng mangga hapon itong linggo. Patay na siyang dalhin sa pagamutan matapos mahulog sa puno. Kapitbahay raw ng lalaki ang nakakita na nakahandusay na siya sa lupa. Ako rin yung report mo na out of balance. Maaari po yung kinakapitan niya ay maaaring nabali o gano'n po. Ayon sa pulisya, posibleng nabagok ang ulo at nabugbog ang katawan ng lalaki nang malaglag mula sa puno. Singtaas daw ng poste ng kuryente ang puno kung saan naroon ang lalaki. Walang dugo. Maaaring ang tama ito sa loob ng katawan. Okay. O ulo o tumama. Sinisikap mahinga ng pahayag ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog ang pamilya ng lalaki, pero sinabi na rin ng pulisyang tanggap nilang walang foul play at aksidente ang nangyari. Kaukulang pag-iingat ang paalala ng mga otoridad sa publiko kung aakyat ng puno. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Nararanasan ang bahagyang pagluwag sa daloy ng trapiko sa ilang kalsada sa Lipa City kasunod ng mas pinaigting na clamping ordinance. Narito ang report ni Denise Abante. Itinuturing na busiest highway sa lungsod ng Lipa ang kahabaan ng JP Laurel. Narito kasi ang karamihan sa mga establishmento gaya ng mga restaurant, paaralan at bangko. Pero kumpara sa mga nakaraang sitwasyon sa kalsada na masikip ang daloy ng trapiko, may bahagya ng pagluwag dito matapos ang paghihigpit sa clamping ordinance sa lungsod. Dito sa JP Laurel Highway na itala ang karamihan sa mga naklamp na sasakyan simula nang ipatupad ang ordinansa noong Enero ayon sa Lipa City Public Order and Safety Officer. Aabot na sa 308 na mga sasakyan ang naklamp dito. Nagre-range po to sa motor, sa tricycle, at mga four wheels po natin na mga vehicles. So last January po meron po tayo mga 10 na naklamp. By February po nag-intensify sa panghuhuli po ng mga illegal park na sasakyan na naklamp po natin. Meron po tayo noong February na 103
vehicles. Then March po, yung buong March, may 105 po tayo na clamp na mga sasakyan. Ayon sa SIPOS, posibleng dahil sa kawalan o kakulangan ng mga parking spaces sa pupuntahang establishmento, kaya sa kalsada na lamang nagagawang pumarada ng ilan. Bagay na sana'y mabigyang konsiderasyon ayon sa tricycle driver na si Jerome. Bagamat hindi pa raw siya nakararanas na maklamp, ramdam daw niya ang hira para sa ilang mga nasampulan. Maganda naman kaya lang dapat ay may oras. Binibigyan nila ng kahit mga 15 minutes para tulad doon ng mga na yan, bisa naparking na sala, ay konting oras lang naman itatagal, ikakalam agad. Dapat naman ay may oras. Pero paglilinaw ng SIPOS, Pag may mga tao naman po doon sa loob, hindi naman po namin kinaklamp. Inuusap po namin nasan yung driver at para po maiisod. Ang ginagawa naman po, kunyari na-clamp, wala pong tao, dumating po yung driver, pinapalitan na lang po ng lisensya yung para po sila ay makatakbo na po. para sa pasahero si Christy, malaking bagay ang ordinansa para sa pagluluwag ng kalsada. Ito po yung mahalaga dahil para maiwasan ng traffic at para yung mga sasakyan ay magkaroon ng disiplina po. Kasama si J. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Isinailalim sa yellow alert ang Luzon Grid ngayong araw, April 23. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, nasa yellow alert ang Luzon Grid kaninang 1:00 hanggang 5:00 ng hapon at mamayang 6:00 hanggang 10:00 ng gabi. Ayon sa abiso ng NGCP, 18 power plants ang naka-force outage, habang 2 planta naman ang gumagana sa mababang kapasidad, kaya 1,518 megawatts ang nawala sa Luzon Grid. Sinimula na ang gibain ng mga istruktura sa gilid ng kalsada sa Barangay Bolbok sa Batangas City upang bigyang daan ang konstruksyon ng kanal. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Giniba na ang mga kubol at iba pang istruktura sa tabing highway sa bahagi ng Barangay Bolbok sa Batangas City. Mga may-ari mismo ng mga kubol ang nag-alis ng pwesto nila rito. Bagay na napagkasunduan na rin naman daw sa barangay. Dahil yun naman po ay talagang creek na natapunan na hindi naman dapat talaga paglagyan ng mga structure para po sa mga yun. Kita natin yung problema, yung stagnant water. Ayon sa barangay, nasa 3 hanggang 4 na istruktura ang dapat alisin. 4 ang kausap namin na may-ari at yun po naman ay parang mga light materials din lang. Bahagi ito ng proyektong maisaayos ang lugar at maalis na ang iniindang tubig na hindi mawala-wala sa iskinitang ito sa lugar. Oras na maklear ang lugar, saka sisimula ng City Engineer's Office ang evaluation at assessment sa pagbubuo ng kanal na didiretso sa creek. Magkakaroon na kami ng clear picture kung ano ba yung situation dun sa ground na yon. Kasi ang hirap pong i-assess because ang dami nga pong structures na obstruction doon. Target ng opisina na masimulan ng proyekto bago pa man pumasok ang tag-ulan. May commitment daw sa barangay ang mga may-ari ng istruktura na malilinis ang lugar hanggang April 30. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Tinalakay ng Wage Board at DOLE ang tamang pagpapasahod at pagiging produktibo ng mga empleyado sa ilang pribadong kumpanya sa Lipas City. Alamin yan sa report ni Denise Abante. Mahigit 500 empleyado ang pinapasahod sa family business ni Miguel sa pansiteria mula sa iba't iba nilang branches sa Calabarzon. Tinitiyak daw niya na napapasahod ng maayos at may mga benepisyo ang kanilang mga empleyado. Bagay na natututunan daw niya sa mga seminar na gaya ng isinagawa ngayong araw sa Barangay Maraway, Lipas City ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board o RTWPB. Siya po yung nagsaset nung kung ano po yung dapat na pasahod po, kung ano yung margin po. Nakakatulong rin po siya na ma-boost ang moral po ng ating mga employees po. May incentive trips po para do sa mga long tenured employees po namin. Dahil po pansit habab po kami, may libreng pansit po sa mga employees po namin as merienda po. Sa kauna-unahang programa at pasahod seminar ngayong taon ng RTWPB4A, tinalakay sa mahigit 100 mga employer at business owner ang kahalagahan ng tamang sahod at pagbibigay ng benepisyo sa mga empleyado na nakaangkla sa minimum wage rate sa Calabarzon. Kahit paano mabalitaan natin sila, saan tumatakbo ang pasahod, on current situation, anong nangyayari sa mga pasahod at
mga tinitingnan natin na galing sa Senado, galing sa Kongreso, galing sa mga programa na nais nating ipa-implement sa kanila. Matatandaang September 24, 2023 nang itaas sa 385 pesos ang minimum wage sa Calabarzon mula sa 335 pesos kada araw. Sa ilang pag-aaral daw kasing isinagawa ng ehensya, nakaapekto ang pagtaas ng sahod sa pagiging produktibo ng mga manggagawa. Bagay na malaking tulong daw para sa HR assistant na si Christine. Kabilang kasi ang kanilang kumpanya sa minimum wage earners outside Metro Manila na nakatatanggap lamang ng 385 pesos to 425 pesos per day, depende pa sa lugar na kinaroroonan nila. Ngayon po pinag-iisipan pa namin kung ano pang program ang dapat namin maibigay sa mga empleyado namin para naman kumbaga maging thankful sila na naging part sila ng company namin. Ayon pa sa RTWPB4A, hindi pa tiyak kung may muling pagtaas sa minimum wage ngayong taon. Noong September, yun na po yung pagtaas na sinasabi natin. And as of current condition, tayo po ay kasalukuyang na doon pa lang po sa pag-aaral at padating na po tayo doon sa sinasabi natin na pagre-review pagdating po nung 60 days before the anniversary. So therefore, approximately nandito pa lang po tayo sa 6 to 9 months. As of today, wala pa po muna tayong pagtaas. Kasama si J. Armanjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, bukas, araw ng Miyerkules, April 24, mawawala ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa Tanawan City, Cuenca at Alitagtag, Batangas. Magsisimula ito alas 8:30 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Bunsod ng paglilipat at pagpapalit ng mga nabubulok na poste at upgrading ng mga transformer, kalinsabay ang row clearing ng mga linya. Sa mga kapuso natin sa Santa Rosa City, Laguna, narito na ang hihirit sa inyong umaga. Samahan si Kapuso host at unang hirit weather presenter Andio Pertiera sa Kapuso Artist Participation para sa Solar PV System Pressed Event sa SM City Santa Rosa sa Santa Rosa City, Laguna sa Lunes, April 29, alas 9 ng umaga. See you there, mga kapuso! Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Sumiklab ang grass fire sa isang sementeryo sa Taal, Batangas. Nakatutok si Paul Hernandez. Mga tuyong dahon at mga talahibang tinupok ng apoy sa Catholic Cemetery sa Taal, Batangas hapon nitong Lunes. Sa videong ito, umuusok-usok pa sa lugar kung saan sumiklab ang apoy. Ayon sa BFP Taal, tinatayang kalahating ektarya ang ginapangan ng apoy. Ang sunog nagsimula umano sa pagsisiga ng mga tuyong dahon. Napabayaan sa lakas po ng hangin sa sobrang init. Kasi hiwa-hiwalay po eh. Meron doon mismo sa may tabi ng puntod na nakahiwalay doon sa nasunog. Yun ang inuna namin. Kusa na raw na wala ang apoy at wala naman daw na damay ng mga nicho at musuleyo. Hindi na rin nakaabot ang apoy sa isang bahay malapit lang sa sementeryo. Uling lang po talagang ginawa namin kahapon. Binasa lang namin para mawala si usok. Paalala ng BFP na huwag magsiga sa open field at lugar na maraming damo na posibleng pagmula ng malawakang sunog. Mahalagang i-report agad sa kanila ang insidente. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Doble na ang kita ng ilang water refilling station sa Lipas City ngayong nakararanas ng matinding init ng panahon. Tiniyak naman ng Lipas City Health Office ang regular na inspeksyon at monitoring sa mga ito. Para sa detalye, makakasama natin live si Denise Abante. Denise? Ace, hindi na rin magkandamayaw ang ilang mga trabahador dito sa isang water refilling station dito sa Batangas City dahil sa dami ng order ngayong araw. Pila-pila ang mga water container na ito sa isang refilling station sa Lipas City. For delivery na raw lahat ng ito ngayong araw sa iba't ibang barangay sa lungsod. Ayon sa nagbabantay ng tindahan na si Churchill, umaabot na sa mahigit 200 hanggang 300 order ng 5 gallons ng water container ang pa-order nila kada araw. Dumoble ito kumpara noong mga nakaraang buwan na hindi pa nararanasan ang matinding init ng panahon. Tumaas po ngayon kumpara sa dati na tag-ulan ngayon, sobrang init. Kailangan ng mga tao na uminom ng tubig, maraming tubig kasi para maiwasan yung dehydration. So medyo lumakas yung tindahan namin. Nadagdagan ng mga 100 gallons ang order per day. Malaking tulong po para sa amin, para sa tinatrabahoan po namin para
malaki din po yung kita nila, tsaka siyempre malaki din po yung kita namin. Tiniyak naman ng Lipa City Health Office na malinis ang nabibiling tubig sa mga water refilling station sa lungsod dahil regular ang ginagawa nilang inspeksyon sa mga ito. Sa mga water refilling station, sigurado tayo doon kasi regularly tinetest namin yan. So wala namang problema kung dito sa mga water refilling station. Regular water analysis nila. Sa pwestong ito ni Churchill, kada linggo ang isinasagawang paglilinis sa kanilang mga tangke ng tubig. At sa kada order, hinuhugasan nilang maigi ang bawat water container. Replacement ng filter, meron kami checklist para sa mga filter. And then yung paghuhugas nila ng sinisecure yung kalinisan. And then yung working area, yan, sinisecure nila na malinis palagi para safe ang ating tubig. May abiso naman ang health authority sa mga residente tungkol sa pag-inom ng sobrang malamig na tubig matapos ma-expose sa init ng araw. Galing ka sa initan, tapos malamig na tubig, it could burst the blood vessels, yung mga ugat pwede magputok. Kahit hindi malamig, okay, no problem with that. Ang importante lang is ma-hydrate sila. And for those going out, kailangan may dala silang bottled water just in case na sobrang init, kailangan ma-hydrate sila para maiwasan natin ang heat stroke. Ace, bagamat in demand ngayon ng tubig, hindi naman itinaas ng ilang water refilling stations ang kanilang presyo para raw mas abot kaya pa rin para sa mga mamimili. Ace? Maraming salamat, Denise Abante. Sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa San Jose Occidental, Mindoro, iniutos na nito sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan at local government unit na ipaabot ang naayong tulong sa mga residenteng apektado ng nararanasang El Nino, lalong-lalo na ang mga magsasaka. Mismo ang Pangulo ang nag-inspeksyon sa sakahan sa Barangay Sentral sa San Jose Occidental, Mindoro kanina. Nakipag-usap din ang Pangulo sa mga magsasaka para malaman ang mga kinahaharap na suliranin sa sektor ng agrikultura. Tiniyak din ang pamamahagi ng farm equipment sa mga magsasaka. Naglunsad din sa bayan ng Bagong Pilipinas Servisyo Fair at kadiwa ng Pangulo na layong mailapit sa publiko ang paghahatid ng social services tulad ng pamamahagi ng food packs, medical services, livelihood at education and cash assistance. Sasailalim sa isang minor procedure si David Licauco para sa kanyang sleep apnea. Samantala, may pasilip si Jean Garcia sa kanyang karakter sa upcoming series na Widow's War. Naritong report ni Hazel Alviar. February nung nakaraang taon nang aminin ni David Licauco na mayroon siyang sleep apnea. At sa April 30 ngayong taon, nakatakda siyang sasailalim sa isang minor procedure. Ang sleep apnea ay isang kondisyon kung saan paulit-ulit na humihinto sa paghinga ang isang tao habang natutulog. Isang sintomas nito ay ang malakas sa paghilik na nagdudulot ng pagod sa kabila ng mahabang pagtulog. Isa si Jean Garcia sa mga makakasama ni Bea Alonzo at Carla Abiliana sa upcoming series sa Widow's War. At sa pamamagitan ng kanyang social media account, may pasilip si Jean sa kanyang karakter na may caption na Aurora. Sa looks pa lang, may hula na ang ilang netizens na tila kontrabida role ang magiging papel niya. Matapos naman ang kanyang successful TV comeback, bibida naman si My Guardian Alien lead star Maria Rivera sa indie film na may pamagat na balota ng GMA Pictures at GMA Entertainment Group. Isinulat at sa direksyon ito ni Kip Obanda kung saan iikot ang kwento sa isang guro na naglingkod sa halalan at tumakbo dala ang ballot box, laman ang huling kopya ng resulta ng halalan nang sumiklab ang karahasan sa kanilang bayan. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, mag-uumpisa na ang bagong Proof of Purchase promo ng GMA. Ang Kapuso Big Time Panalo. Mamimili o sari-sari store owners, pwedeng magpadala ng entries at may chance na manalo ng malalaking papremyo. Over 8 million pesos ang ipamimigay, kabilang ang dalawang 1 million pesos para sa lucky mamimili at sari-sari store owner sa Grand Draw. Isa ring dapat abangan ay ang dance music video ng network promo, kasama mga mahuhusay na athletes mula sa mga paaralan at universidad na miyembro ng NCAA. Ang official sending of entries ay magsisimula sa April 27 at magtatagal hanggang July 5, 2024. Bukod sa participating Mercury Drug branches, GMA Regional TV and radio stations, pwede na ring maghulog ng entries sa selected outlets ng Pure Gold nationwide. Mag-ingat sa fake news, fake Facebook accounts, or scam text. Tutok lang sa GMA o bumisita sa official Facebook page at microsite ng GMA Promos
para sa complete mechanics at announcements. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, wala ng epekto yung low pressure area sa anumang bahagi ng bansa, kaya mas ramdam ang init sa maraming lugar. Lalo't malakas din ang ihip ng easterlies na dahilan ng maalinsangang panahon. Ang heat index posibleng umabot ng 40 degrees Celsius pataas sa iba't ibang probinsya. Base sa datos ng Metro Weather, kahit mainit, may tsansa ng kalat-kalat na ulan sa Cavite, Laguna, Batangas, Mindoro Provinces, Palawan at Marinduque. Posible rin ang localized thunderstorm sa iba pang bahagi ng bansa sa hapon o gabi. Mga kapuso, alamin ang tamang pangangalaga ng mga sasakyan para iwas overheat ngayong mainit ang panahon sa report ni Paul Hernandez. Kasama sa araw-araw na biyahe ng personal driver na si Rasi ang agam-agam na masiraan sa kalye. Hindi natin alam kung hanggang saan ng sasakyan. Siyempre parang tao rin yan. Napapagod din. Sa tindi pa naman daw ng init ng panahon, posible ngang mag-overheat ang sasakyan. Kaya regular ang inspeksyon sa kondisyon ng minamanehong private vehicle. Check yung langis, gulong, tubig, battery, at kung anong kailangan pa check sa sasakyan para safe sa daan. Hindi lang sa akin, pati doon sa kasabayan ko sa kalsada. Mahalagang nadadala ang mga sasakyan sa auto service center para sa check-up and maintenance. Ayon sa isang auto technician, iba-iba ang rason kaya nag-overheat ang isang sasakyan. Pwedeng mechanical and engine problem o ang matinding ang init ng panahon. Walang tubig ang radiator, yung hindi gumagana yung fan, yung hindi gumagana ng thermostat, hindi nag-o-open, walang circulate na tubig, go-overt yung makina natin. Isa raw sa dahilan ng pag-overheat ang pag-full blast ng aircon. Payo pa niya sa mga motorista, inspeksyonin ng water at oil temperature, maging ang fan belt ng sasakyan. Merong belt na isang belt lang ang gamit, so dala niya lahat. Pag nasira yung isang belt, wala si aircon, wala si water pump, overheat si makina. Meron naman sasakyan na magkahiwalay ang belt. Senyales na nag-overheat ang sasakyan kapag biglang uminit ang buga ng aircon o di kaya'y biglang umingay at may kakaibang tunog ang sasakyan. Sira si water pump, nasira si bearing, overheat ka rin doon. Kasi yung water pump, yun ang nagse-circulate ng tubig papuntang makina. Sa sasakyan naman, yun ang nagpapump ng water papuntang makina. Mahalagang tandaan ng motorista na kapag nakita ang ilang palatandaang ito, tumigil muna sa pagmamaneho at suriin ang sasakyan. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, abiso mula sa Prime Water, Batangas City. Makakaranas ng kawalan ng supply ng tubig mamayang alas 10 ng gabi hanggang alas 4 na madaling araw bukas, April 24, sa Barangay Calicanto at Bulbok sa Batangas City. Bunsod ito ng pagkukumpuni sa 6 inches diameter mainline pipe sa Kalye 13 ng Barangay Calicanto. Pinapayuhan ng mga residente sa mga nabanggit na lugar na mag-ipon ng tubig bago ang nasabing water interruption. Inihahanda na ng mga magsasaka ang ilang taniman sa Lipa City para sa planting season sa Mayo. Alamin yan sa report ni Denise Abante. Naipaararo na ni Mayet gamit ang traktora ang mahigit 1 ektaryang taniman nila sa Barangay Pusil, Lipa City. Paghahanda raw ito sa inaasahang unang patak ng ulan sa Mayo para makapagtanim ng kamatis. Matatanda ang noong Marso lang nang halos hindi na mapakinabangan ang tanim nilang mais dito dahil sa epekto ng matinding init ng panahon na sinabayan pa ng pamemeste ng fall army worms. Baka po kami ay papalari na, ay di po ay makakabayad na ako ng ibang utang. Sana nga po ayun ay magpatuloy na kung sakali pong kami makakatanim. Harinawa po naman ay magtuloy-tuloy na para kahit utang ang aming gagastusin ay kami ipapalarin. Sa tala ng City Agriculture Office, wala pa naman daw magsasakang nag-ulat na naapektuhan ngayong tagtuyot. Payo nila na mag-diversify o magtanim din ng iba't ibang uri ng pananim. Halimbawa, ako nagtatanim ng mais, dapat
ay meron din akong niyog sa pag-ita para kung pagdating ng summer at naglalan preparation, at least kumikita pa rin sila sa mga niyog. Free na actually. Free na ang pamimigay natin ng mga pananim. Heat resistant. Yung mga itinatanim na mayroong part na medyo malilong, doon sila maglagay halimbawa ng mga kalamansi o yung long lasting. Ang 1 hektaryang taniman na inaaryendo ni JR inihahanda na rin. Nakalagay na rin ang mga kalbang o yung mga kakapitan ng baging ng mga itatanim na ampalaya. Ang 2 buwang hindi nakapagtanim, naging pahinga niya raw sa bukid at pagkakataon para mag-sideline. Summer yun. Ako na may driver din. Ang may-ari nito yung meron naman sasakyan. Kung may sita, arkila, yun ang pinagabalan ko. Ako na may hindi maluho ding tao, hindi gayon. Ang kita ko dito, medyo nag-ipon-ipon ako para pang sa summer. Kung pahinga sa bukid para sa iba tulad ni JR tuwing ganitong panahon, ipinapayo naman ng LGU sa mga magsasaka na gamitin ang panahong ito para maihanda ang lupa sa susunod na taniman. I-maximize nila ang gamit ng lupa and mag-invest din sa ibang technology. May in-introduce na rin ang ating Agriculture Office ng mga hydroponics. Kumbaga i-try din nila. Yun naman ay project ng city at wala naman silang gastos. Sa ngayon, pinag-uusapan na rin na maipatupad ang ordinansang gawing libre ang pagpapagamit ng mga traktora mula sa LGU sa mga taniman ng mga magsasaka. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Nakapagtala ng 12 volcanic earthquakes kabilang ng 8 volcanic tremors sa Bulkang Taal. Base yan sa 24 oras na monitoring ng PHIVOLC sa bulkan. Tumagal ito ng 2 hanggang 4 na minuto. Umabot naman sa mahigit 3,500 na tonelada ng asupre ang ibinuga ng bulkan na umabot sa 900 metro ang taas. Katamtaman ang pagsingaw nito na napadpad sa Timog Kanluran at Kanluran-Hilagang Kanluran. Matatandang nakapagtala rin ng phreatic eruption sa bulkan itong mga nakaraang linggo. Wala pa raw dapat ikabahala ang publiko dahil normal ang mga aktibidad sa isang aktibong bulkan tulad ng Taal Volcano. Pero payo ng otoridad sa publiko na manatiling alerto. Mga kapuso, sinsay na sa The Outlets at Lipa sa Lipa City, Batangas. Makisaya sa Kapuso Mall Show dahil sure na ang best time ever ninyo dito sa April 27, Sabado, alas 5 ng hapon kasama ang ilang cast ng Asawa ng Asawa Ko, Abot Kamay na Pangarap, Running Man Philippines at Pipito Manaloto. Abangan sina Kapuso stars River Cruz, Bruce Roland, Kazel Kinuchi, Rahil Beria, Lexi Gonzalez, Kokoy De Santos, Angel Guardian, Buboy Villar, Jake Vargas, Sofia Senyoron, Mosang at Kapuso host May Bautista. Kita-kits mga Kapuso! Samantala, mapapanood nyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami, ang GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.